Mahal kita, may peklat o wala, makinis o hindi. Yun ang walang pinagkaiba, kaya tigilan mo ang pagiging paranoid. Sobrang mahal kita. Mi Amor Tales presents Guwanson Series 8. Please remember us, Doktora. Written by August R. Please refrain on shaving your legs, miss. It might cause irritation, redness, and you'll be prone to ingrown hair or razor burn. Paliwanag ni Dr. Rosemary Bandera sa pasyente niyang ilang ulit nang sinabihan na tigilan ng kakaahit. Hindi naniniwala kaya nagkakarashes na ang binti nito. Bibigyan kita ng cream pamahid. At please, maniwala ka sa akin na lalala ang nasa binti mo kung hindi ka maniniwala. Sumimangot na ang babae. Hairy kasi ang binti nito kaya inaahit. Ayaw raw ng ganoon dahil hindi nakakababae. Okay po, Dok. Salamat. Labas sa ilong na pasasalamat ito. At nang palabas na mula sa kanyang klinik, ay narinig pa niya ang sinabi nito. Sabi ko sa'yo, dapat sa Guanson's Healthcare na lang tayo. Guwapo pang hahawak at makakausap mo ron na derma. Si Doc Kai, hindi pa masungit. Padabog siyang tumayo at sinilip ang kapatid niyang si Destiny na siyang tumatayong sekretary niya habang wala pa siya nakukuhang kapalit nung nag-resign at lumipat sa Guanson. Des, ano ang pangalan ng dalawang kalalabas lang? Alin? Kunot noong tanong nito habang binubuklat ang logbook kung saan inililista nito ang mga pasyente niya. Yung kalalabas lang at nagsasabing mas maganda pang kay Doc kay magpa-check up. Umikot ang mga mata niya. Yeah, that one. Sina May at April, ani mo naman. Blacklist mo. Doon sila magpa-check up sa kabila. Ines na angil niya. Huwag na silang babalik dito. Tinawanan siya ng kapatid. So unprofessional, Doktora Rosemary. Hayaan mo na sila para kang bago ng bago. Rosemary Banderas is a dermatologist. Hindi na bago sa kanilang mga banderas ang pag-aaral ng sobrang tagal. Halos lahat sa pamilya nila ay ganoon. Itong si Destiny na kapatid niya ay nasa dermatology residency na. Nakakairita kasi. Bakit pupunta pa rito kung ipaparinig din na dapat doon na sila sa LK na yung nagpagamot? Hayaan mo na, kanya-kanya na lang ng pasyente yan. Maayos na naging takbo ng kanyang pag-aaral hanggang sa siya'y makapagtapos at makapagsimula sa trabaho, maliban sa ilang pagsubok sa kanyang buhay. Kabilang na ang matinding galit at pagkakonsumi sa kanyang karibal at kaaway na si Elikay Guanson na isa ring dermatologist. Pabagsak siyang umupo sa upuan sa harap ng table ni Des. Kanya-kanya, lahat na lang napupunta sa kanya. Para siyang nananadya talagang pumupunta pa rito. Nag-aaral pa lang ay talagang magkakompetensya na sila ni Elikay. Sa academic, sa atensyon ng mga tao, sa trabaho at maging sa kanilang mga pasyente. Baka naman nagpapapansin lang at ang totoo ay may gusto sa'yo. Hoy Destiny, maghunos dili ka. Hindi ako papatol sa baliw na yun. Ingos niya. Magmamadre na lang ako. Malakas siyang tinawanan ng kapatid. Wala pa ulit pasyente kaya nakakapagkwentuhan sila. Paano nga Ate Marie kung ganun nga no? Tatanggapin mo ba? Malay mo naman magbago't maging sincere. Maghunos dili ka nga Destiny. Napa-sign up the cross patuloy siya dahil sa mga ideyang ipinapasok nito sa utak niya. Hindi mangyayari yon. Paano nga lang kung ganun nga mangyari ate, ano gagawin mo? Hindi nga mangyayari yon. Naiirita na niyang asik na mas lalong ikinatawa nito. Lalabas lang ako sandali, may papasa lang ako sa director. Baka ka mo, hihingi ka lang ng update kay Doktora Katana ate. Anito, panoong papalabas na siya ng klinik. Sinamaan lang niya ito ng tingin. Dala ang mga folder na ipapasa sa opisina ng director na tita nila, ay mabilis siya naglakad at huminto sa tapat ng elevator na magdadala sa kanya sa pinakataas sa palapag ng VLCI Hospital. Uy, alam mo talagang pupunta ako no, kaya ka lumabas ang klinik mo. Mariing napapikit si Rosemary dahil sa boses na narinig sa kanyang likuran. Kilala na agad niya kung sino yon. Tanghali na, nananaginip ka pa yata. Baka ka mo, ikaw ang nananaginip dahil nakakita ka ng anghel sa harapan mo. Akala mo tuloy, nananaginip ka ng gising.
Anang huling taong gusto niya makita ng araw na yon? Si Elikay Guanzon. Oo, sa panaginip ka lang kasi may mukha. Sa personal mukha kang Onico Cryptosis. Sabi niya bago dali-daling sumakay sa bumukas na elevator. Oh, ba't sasakay ka rin? Nanlalaki ang mga matang singhal niya kay Elikay. Hindi ako mukhang ingruna. Crush mo nga ang ganito mukha eh. Mayabang na anito. Saka anong akala mo? Pumunta ako rito para makita ka lang? Ang mga taong kasabay nila sa lift ay nagtatawanan na. Wala nang pakialam sa kanila dahil sanay na sa bangayan. Pinagtatawanan na lang silang dalawa. Nakakahiya. Ganyang mukha? Huwag na lang. Hindi pa aminin na-miss mo lang ako eh. Saka anong huwag na lang. Crush mo si Ethan eh. Di ba magkamukha naman kami noon kaya crush mo na rin ako. Nasa magkaibang ospital sila. Ang VLCI Hospital at ang Guanson's Healthcare. Magkalayuman at hindi magkasama sa trabaho ay talagang hindi na maaalis na ikumpara sila sa isa't isa. Magyabangan ng mga achievements kapag nagkikita. Suguri ng isa't isa at mag-away na parang mga bata. Ugali kasi ang tinitignan ko, hindi mukha. Hindi ako pumapatol sa hambog. Angil niya. Nang bumaba siya sa elevator ay lumabas din ito kaya naiirita niyang binilisan ng hakbang. Ano ba? What? Papunta rin ako kay Tita Katana. Tita rin naman niya ang director pero dahil nasa ospital sila ay professional siya at hindi ito tinatawag na tita. Pupunta rin ako. Sabay tayo. What's wrong with that? Hindi pa man siya nakakasagot ay bumukas ang office ng director at kunot noon lumabas si Doktora Katana. You guys are being loud again. Napaka-unprofessional yung ginagawa niyo. Dok, Tita. Bulalas ni Elikay. Yumakap pa ito sa babae. Hindi alintana ang kunutan noon nito. Ibig sabihin ay galit, hindi talaga natutuwa. I miss you. Ouch! Ano na naman ang ginagawa mo ritong bata ka? Tanong ng director kay Elikay bago bumaling sa kanya. What is it, Doc Maria? Inirapan muna niya si Elikay na nakangisi bago iniabot ang folder sa director. Iabot ko lang po itong mga documents na hinihingi mo last time. Ngayon ko lang natapos dahil maraming pasyente, Doc. Let me see. Binuklat ito ang folder sa binasang report niya. Maya-maya ay tumango-tango ang babae. Thanks for this, Maria. Welcome po. Baba na po ako. Go ahead. Thank you ulit. Dan kayo ni Des mamaya sa bahay. Doon na kayo maghapunan, okay? Yes, tita. Sasabihan ko si Destiny. Tita, ako rin. Presinta ni Elikay. Pakain din ng dinner ta. Sinamangutan ito ng tiyahin. Gaya-gaya ka talagang bata ka. Wala si Connor doon. Ano gagawin mo? Hindi ba pwedeng na-miss ko lang si Tito Kai kaya bibisita? At talagang sasabay kay Marie? Magsabi ka nga kayo na totoo kay Marie? Po, Anya. Yes ta. Napangisi si Doktora Katana Banderas. May gusto ba kayo sa isa't isa? No way! Mabilis sa sagot niya. Napatayo siya at akmang aalis na dahil para siyang sinisilaban sa nararamdamang inis sa nakangisi at mayabang na mukha ng lalaki. Alis na po ako, Dok. Tinatanong pa kita, Marie. Kumamot siya sa kilay at masamang tinignan ang lalaki na tahimik na tumatawa. Tita kasi, hindi ako natutuwa sa lalaking yan, no? Ha? Kunwaring na biglang sabi ni Elikay. Crush mo kasi ako, tatanggi pa. Hindi nga ikaw ang kapal ng mukha mo. Binalingan nito si Doc Katana para magpakampi. Tita, crush niya si Ethan magkamukha kami. So parang crush niya na rin ako. Ang kapal ng mukha ay nilulugar, Dr. Guanzon, hindi sinasabuhay. Napipikon sabi niya. Tita, kita mo ugali niyang doktor sa ospital mo. Ang sarap i-headlock Nag-flex pa si Elikay ng muscle sa braso. Headlock hanggang mag-violet. Baka ako pang sumipa sa'yo't makatulog ka. Hindi mo ba alam, Dr. Banderas? Anak ako ng sikat na MMA player noon. Inis siyang lumingon sa natatawan doktora. Dok, labas na po ako. Nakaka-stress dito. Sarap tadyakan sa mukha niyang kasama mo. Umiling lamang ang babae. Para talaga kayong mga bata. Kailan kaya yun matitigil? Malawak ang ngisi ni Elikay nang tuluyang lumabas si Rosemary sa office ng director ng VLCI Hospitals. Tigilan mo si Marie, Kai.
Sita sa kanya ng tiyahin. Bigla tuloy siyang sumimangot. Tinatapatan ko lang po siya, tita. Lagi may sagot. Nakakairit ang boses lalo na kung magyabang. Parang hindi ko naman siya natalo sa board exams. Bakit ba kasi pinapatulan mo pa? Para ka hindi lalaki Ay yabang kasi ta. Siya lang yatang mayabang sa mga pinsan niya. Parang yung inggiterang tiyahin na lahat na lang ipopost sa Facebook para ipainggit dun sa mga taong kinaiinggitan niya. Sus, Kakatambay mo yan sa kanto. Nakukuha mo ng humor nila. Ang pangit pakinggan kay ayusin mo. Isusumbong kita sa daddy mo. Kapag wala talaga siyang trabaho at wala namang masyadong gagawin sa apartment, ay tumatambay siya sa kanto sa malapit. Imbis na piliin niya na magkondo ay mas naging komportable siya sa malita studio-type apartment. Para rin malapit siya sa mga taong nasa laylayan. Mas masaya siyang mga ganun tao ang kasama dahil walang pagpapangkap. komportable ako sa kanila, tita. Mababait naman ang mga tao roon, maging mga bata. Natutulungan ko rin kapag may sakit. Okay, basta tigilan ang pakikipag-asaran kay Marie. Walang patutunguhan yung mga ginagawa niyo. Huling sabi nito bago nagseryoso. Come on, Dr. Guanson, let's start the therapy. May phobia siya mula noong bata at kahit anong pa-therapy ay ewan ba niya't hindi natatanggal. Kaya ang ginagawa niya ay bumibisita kay Dr. Katana para sa sessions kahit na madala. Hindi ka gagaling kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, Kai. Lalo na't lagi ka mag-isa sa apartment mo. Maliit at masikip ang lugar. Hindi ka makakahinga. Baka one time, matrigger at wala kang kasama. I can manage, Doc. Hindi ko hinahayaan na madilim ang paligid ko para maiwasan ang trigger. Wala na rin naman sumunod dun sa uli. Nag-iingat na ako mabuti. Seryosong anya. Parang ang hindi ko na nararamdaman. Nakapagmaneho na kasi ako sa gabi. Good, maganda simula yan. Matagal na siyang pinipilit ang magulang na magpa-therapy. Pero pinapaniwala niya ang sariling ayos lang. Hindi naman kasi big deal at malala ang phobia niya. Ano lang ba naman ang claustrophobia na nakapagpatrigger sa anxiety? At sinabayan pa ng nyctophobia kaya hirap na hirap siya sa gabi dahil madilim. Pero minsan talaga natitrigger. Mabuti na lang hindi malala. Hindi niya sinasabi sa mga magulang niya ang ilang karanasan dahil baka mabatukan lang siya at masermonan dahil matigas ang ulo niya. Mabuti na lang at may konsentidor siyang tito na si Cairo. Madalas ang blackout sa apartment kaya nagigising ako madilim at bigla akong hindi makahinga at mahilo. Mabuti na lang nag-install ako ng mga emergency lights or solar. Yun nga sinasabi ko. Salamat, tita, ha? For what? I'm just doing my job here. Kunwari siyang humikbi. Nakaka-touch naman yun, ta. Sinasabi ko lang ang totoo. Napasimangot na lang siya. Thank you dahil hindi mo sinasabi kila mami at daddy. Ako, mag-aala-dragon yung nanay ko kapag nalaman niya. Baka ipakaladkad ako pabalik sa mansyon. Konti pa, kapag napindot mo ang pasensya ko. Ilang minuto pa siya nagtagal sa office ng director ng VLCI bago umalis at bumalik sa Guanzon Healthcare. Baka maabutan na naman siya ni TJ na wala roon at talagang ipatapon na siya sa labas ng ospital. Siya ang namamahala kapag wala ito. Talaga ba, Elikay? At kung minamana sa inasalubong niya si TJ sa labi. San ka na naman galing na lalaki ka? Ang sungit naman, Miss TJ. Nakangising niya. Talagang hindi na niya sineseryoso ang pinsan. Lumabas lang sandali para magpahangin. Napadaan ka. At bakit? Wala na ba akong karapatan dumaan sa sarili kong ospital na hindi ko alam na napapabayaan na pala? Hindi naman, grabe ka. Naglakad siya patungo sa klinik niya at naabutan ng mahabang pila. Pagpasok niya ay aligaga ang sekretary nilang si Chloe. Dok! Hiyaw nito na makita siya. Ano gagawin ko sa mga pasyente, Dok? Ha? Entertain them. Pa-fill upin sa form. Sinuot niya ang kulay puting coat at nagsimulang i-check ang mga forms na nauna. Wala naman mga kwentang ipapacheck nila. Gusto lang yata makita ka. Naiiling siya na pangiti. Hindi na bago sa kanya ang ganoon. Isa nga rin yun sa dahilan ng inis sa kanya ni Rosemary. Kausapin at paliwanagan yung mga totoong may sakit ang asikasuhin. Yes, Doc. Nang pumatak ang 4:00 ay nagsimula siyang gumayak para umuwi. Wala naman ang pasyente kaya pwede na siyang umuwi. Pasakay na siya sa kotse ng may matanawang kakilala.
Mavic Velasco! Dude, kumusta? Nagkibit balikat siya. Ayos naman, gwapo pa rin. Anong ginagawa mo rito at sinasamahan kang babae ano? Humalakak ito. Tinapik pa ang hood ng kanyang Honda Civic na puti. Kaya galit na galit sa'yo si Doc Marie ang hangin mo. Kumusta na pala kayo? Nakita kita one time sa VLCI. Binibisita mo ba? Sunod-sunod na sabi nito, walang sinagot sa tanong niya. Enemies to lovers palang atake nyo ah. Baliw hindi. May naasikaso ako kaya ako nandun. Bahagya niyang tinapik ang balikat ito. Yung tanong ko hindi mo sinagot. Sino babaeng sasamahan ko wala nga. Si Ren ang sinasamahan ko na disgrasya sa pagdadrive ng motor. Ang ganda nga ng doktor niya parang gusto kong magpa-admit din. Magaganda at gwapo talaga kami rito, walang tinapon. Kaso yung mga babaeng doktor dito, delikado. Ha? Mga tigre ang mga yun, huwag kang papaloko. Nakangiwing aniya. Baka si Doc Sandra Buena Francisca ang sinasabi mo. Nako, galing daw sa pamilya ng mga assassins yun, hindi ka makakaporma. Totoo naman ang sinasabi niya. Kalat na kalat sa buong ospital. Sa Kamala Gabriela silang talaga ang doktora na yun. Angat pa lang ng kilay ay kakabahan ka na. Bakit ko poporman mukhang nagkakamabutihan na yun at ang kakambal ko. Alam mo, bagay sila magsama ni Rosemary Banderas. Pareho silang matatapang. Humalakhak si Mavic. Hindi nga kayo bagay ni Doc Marie, pero mukhang tinamaan ka ron Lagi ba naman nababanggit? Ligawan mo't lalambutin sa'yo, imbes na lagi mong inaaway Wag na lang dude. Ngumisi ito na nakakaloko. O baka strategy mo yan. Sira. Singhal niya sa kaibigan, saka sumakay na sa driver's seat. Una na ako dude, dumidilim na. Maganda nga maglaro sa dilim. Pilyong wika pa nito na inilingan na lang ni Elikay. Maganda sa iba pero disaster sa kanya. Mabilis lang siya nakarating sa apartment. Isa rin sa dahilan kaya mas pinili niya ang nasabing apartment ay dahil malapit yon sa ospital. Bukas na ang ilaw pagdating niya. Naabutan niya roon ang isa sa mga pinsan niya. Kon, anong ginagawa mo rito? Nagkibit balikat ito, parang pagod na pagod. Just wanna breathe. Binuksan ko na lahat ng ilaw para sa'yo. Kinabi ka kasi. Thanks, man. Mukhang may problema ito. Well, meron talaga. Tapos na yun pero mukha nagsinungaling ito sa lahat na nakamove on na. Paiba-iba na nga ng babae. Can I stay for the night, dude? Tumango siya. Sure, hindi ka ba hanapin nila Tita Kat at Tito Kai? Baka magkagulo na naman dahil nawala ka sa paningin nila. Pagyak itong natawa. Lagi naman, nakakasakal na nga Wala naman ako makitang pagkakamali pero bakit ganun? Pinipilit ko na nga lang hindi sumama sa mga gatherings natin. Umiiyak pag nakikita ako Nakakaawa lang Minsan sumama ka, miss ka na ng iba nating pinsan. Baka raw pakasalan mo ng eroplano dahil sobrang dedicated ka sa trabaho. Sasabihin ko sila sa Saturday. Piloto ito. Not biologically cousin because he was adopted. Mahabang kwento pero tinanggap nilang kapamilya ang lalaki. Hindi ko may papangako, baka may lipad ako niyan pero titignan ko pa rin. Nagtungo si Erikay sa kusina para magluto ng hapunan. Katabi lang naman ang sala kaya nagkakarinigan pa rin sila dalawa. Birthday ni Marion Con. Baka lalong hindi ako maka-attend. May lungkot sa mga mata nito. Tumahimik na lang siya at hindi na ipinilit. Mahirap na sumiklab na naman ang gulo at baka makaapekto pa sa buong pamilya Guanzon. Halos magbakbakan nga si Tito Oscar at Tito Cairo noong malaman ang nangyari. Mabuti na lang at naging rational din ang bawat isa. Kinabukasan, nagising siyang wala ng pinsan. May iniwan lang na note na umalis ito ng maaga dahil may trabaho. Tinabad na siya magluto kaya dumaan na lang sa Victor's Diner para kumain at hindi niya akalaing sa umagang yun ay magtatagpo agad ang landas silang dalawa ni Rosemary. What the? Ang aga-aga sira na agad ang araw ko. Inis na reklamo ni Rosemary sa kabilang banda dahil nakasabay niyang pumasok sa diner si Elikay. Bahagya niya itong binangga sa balikat at naunang pumasok. Aray, nananadya ka Nilingon niya ito at pang-asar ng nganisian. May angal ka? Nauna ako kaya dapat lang na mauna rin akong pumasok sa loob. Anong nauna nakita kitang kabababalan ng kotse. Pandarayang ginawa mo. Anong pandaraya doon? Nahihibang ka na. Ayaw mo lang tanggapin na mas lamang ako lagi sa'yo. Pangit mo kasi. Hoy!
Hiyaw nito. Mabuti na lang at wala pang ibang customers. Below the belt na yun ah. Totoo naman ah. Bakit? May angal ka? Mukha kang ingrown sa paa. Eh di mukha ring ingrown sa pa yung crush mong si Ethan. Kamukha ko kasi yun. Nakangisi na nito at talagang ang kapal na mukhang umupo at nakishare sa table niya. Ano, aminin mo na kasi, kunwari pa eh. Yun nga lang at wala kang pag-asa sa akin. Hindi kasi ako pumapatol sa hindi ko ka-level ng katalinuhan. Hoy, what the heck are you talking about? Eh lagi kang ang pangalawa lang sa akin nun. Wala na talagang kwenta ang mga pinag-uusapan nila pero hindi naman siya magpapatalo sa kayabangan ng lalaki. Ayaw niya itong kasabay kumain pero nandalhin ng pinsan niya ang order nilang dalawa sa iisang table. Ay ayaw naman itong umalis dahil nagugutom na raw. Napagalitan pa sila ng pinsang may-ari ng diner dahil maingay sila. Ikaw kasi nakakagigil ka. Bulong niya habang papalabas sila ng kainan. Magkasunod sila hanggang sa open space parking lot. Bakit kasalanan ko? Ikaw malakas ang boses dyan. Napalaya sila ng pinsan dahil hindi talaga sila natigil. Natapos naman silang kumain. Nakakahiya nga lang dahil pinagtitinginan sila. Until an accident happened. They were trapped inside a dark stock room. Nadampot pala niya ang wallet ng lalaki sa table nila nung paalisin sila, kaya nagtungo siya sa Guanson's Healthcare. 4:00 na yun. Mabuti na lang at naabutan pa niya ito sa ospital. Si Doc ay pong hanap niyo, doktora? Tanong ng sekretary ng lalaki. Matari niya itong tinaasan ng kilay. Yes, may bibigay lang ako. Where is he? Nasa stock room po. Lakad lang po kay Rian sa hallway tapos liko sa kanan and then that's it. May label naman po ang pinto. Sure, salamat. Anya bago hinanap ang sinasabing stock room. Nakita naman agad niya at nasa loob nga ang hambog na doktor. Gosh, hindi ko alam na daga ka na rin pala. Anya na makapasok at bitiwan ang pinto ng silid. No! What? Ang OA naman ang reaksyon mo? Tukso niya sa lalaki pero hindi ito umimik. Namutla lang ito at napahawak sa dibdib. Nakuha naman niya ang nangyayari at sinubukan buksan ang pinto pero mukhang sira ang doorknob. Kaya pala may nakaharang doong bottled water kanina. Sira ang pinto? Yes, kaya nga may harang kanina, di ba? Nahihirapang anito. Madilim at tanging munting liwanag lang ang tumatagos sa maliit na bintana sa taas, pero hindi sapat lalo na't papadilim na rin. Are you okay? Mabilis niya itong nilapitan ng bumagsak ito at tila pinapangapusan ng hininga. Hey, Dr. Guanzon, okay ka lang ba? Natataranta na rin siya dahil namumutla na ito't ng lalamig. Isinandal niya ang lalaki sa pader at sumiksik naman ito sa tabi niya habang nanginginig. Please. Ha? Hindi niya ito marinig dahil halos bulong na lang. Natigilan siya ng may mapagtanto. Claustrophobic ka? Naramdaman niya ang marahang pagtango nito sa kanyang balikat. Hindi akalain ni Rosemary na iiyak ito dahil lang madilim at nakulong sila. Shh, I'm here. Hinagod niya ang likod nito. Nang medyo kumalma ito ay iniharap niya at kahit madilim ay kitang-kita niya ang kumikislap nitong mga mata dahil sa luha. Ellie, Kai, listen. Listen to me. Sundin mo sasabihin ko ha. Marahang sabi niya. Inhale. Exhale. Again, Kai. Inhale. Exhale. Sinamahan niya rin na marahang haplos sa balikat at braso nito. Okay na? Gumagana pakiramdam mo? Siya ang umalo. Yumakap at nag-assure sa binata na magiging maayos din ang lahat. Hanggang sa lumalim ang gabi ay magkayakap silang dalawa sa maliit at madilim na stockroom na yon. Nakalimutan niyang may phone nga pala siya. Hindi niya maalala kung hindi pa tumunog sa isang tawag. Hello? Hiyaw ni Destiny ang una niya narinig. Ate, nasan ka? Nangangawit na siya dahil nakabaon ang mukha ni Ellie kay sa balikat niya at marahan ang bawat paghinga pero hindi naman natutulog dahil panakanakang humihikbi. Gosh, bakit ko ba nakalimutan na may phone ako? Gigil na hiyaw niya. Pwede rin sana siyang humingi ng tulong sa labas pero mukhang malabo dahil malayo ang stockroom at mukhang walang nagagawi, lalo na kapag gabi.
Pakitawagan ngang Guanson's desk. Wait. Gumalaw kasi ang lalaki. Are you okay? Yeah. Sino yung kasama mo, Ate Marie? Muli niyang kinausap ang kapatid. Pakitawagan ng Guansons. Sabihin mo na sta kami rito ni Dr. Kay sa stock room nila sa 3rd floor. Ayokong ako yung kasama kapag nalagutan ng hininga tong takot sa dilim na to. Biro niya para medyo gumanang atmosfera. Narinig niya ang mahinang tawa ni Elikay. Tumama pa sa leeg niya ang mainit itong hininga. Grabe ka sa akin. Wait, tinatawagan ko na. My God, mabuti na lang hindi nag-check ngayon si na Daddy. Oh wait, sumagot na. Sunod na narinig ni Rosemary ay may kausap ng iba si Des. Okay na te, pupuntahan na raw. Ilang minuto lang ay may narinig na siya nagmamadaling yabag ng mga paa at ang pabaliyang bukas ng pinto. Bumaha ang liwanag sa loob ng maliit na silid. Unang pumasok ang 2 security, kasunod ang isang doktora at ilang mga tao pa. Kay! Hiyaw ng doktora. Nakangising nag-angat ang tingin si Elikay sa babae. Oh, Gwen, my dear cousin, what are you doing here? Dinaluhan sila ni Doc Gwen at ang owner ng ospital na si TJ Guanson. Kay, bakit ba kasi tatanga-tanga ka at nagpakulong dito? Hiyaw ng doktora. Alam namang may sakit siyang kaduwagan, pupunta-punta pa rito. Narinig niya ang sabay na pagtawa ng mga babae. Nag-cross arm si TJ. Diskarte mong bulok, Kay, nakakahiya. Naguguluhan siya sa mga pinagsasasabi ng magpipinsan. Dahan-dahan siyang tumango sa mga ito. Ouch! Daing niya dahil sumakit ang balikat. Agad siya nilingon na lalaki. Sorry, you okay? Hinaplas ito ang balikat niya. Nangalay ba? Sorry. Nagtikhiman ang mga pinsan nitong babae. Mabilis siyang lumayo kay Elikay. I'm okay. Binalingan niya si TJ Guanson na siyang pinakamalapit. Sorry sa abala, Miss Guanson. No worries. Anito, ano palang ginagawa mo rito at saka ba't magkasama kayo ng pinsan namin dito sa stock room? May inihatid lang akong gamit ni Dr. Elikay and his secretary told me na nandito nga siya. So sumunod ako and then, nagkibit balikat siya. The rest is history. Oh, reaksyon ni Doc Gwen. Come on, lumabas na tayo rito at baka matuluyan pa tong si Kay dahil sa kalokohan niya. After that incident, may nagbago sa pagitan nilang dalawa. Hindi niya namalayan pero unti-unti, nagbabago ang pakikitungo nila sa isa't isa. May paminsan-minsang bangayan pa rin pero madalas ay kwentuhan at tawanan na lang. Oh, invited ka rin pala? Puna ni Rosemary kay Elikay na makita itong pumasok sa living area ng bahay ng tita Katana niya dahil birthday ng huli. Yup, nakangising sagot na lalaki. Ikaw din? Is that really a question? Pulang kwenta ha? Anya, natural na invited ako dahil pamangkin ako no. At saka dyan lang sa kabilang kantong bahay ko. Bakit ba? Ikaw lang bang pamangkin? Ako rin no? Yan na naman kayong dalawa. Singit ni Tita Katana sa sagutan nilang dalawa. Pumasok na kayong pareho at kumain. Nagpahinga lang kayo sa bangayan at iyan na naman. Si Rosemary po kasi tita, parang hindi tuloy kami welcome dito. Inirapan niya si Elikay. Drama mo, hindi bagay. Laking tao tapos pa baby. At sa sumunod na sandali, ay payapang kwentuhan naman ang nangyari sa kanilang dalawa. Magkaharap sila sa porch at doon kumakain. Claustrophobic ka pala? Yeah. Would you mind sharing? Kung hindi ka komportable, okay lang naman. Mukhang severe kasi base sa nasaksihan ko. Tumawa muna si Elikay bago magkwento. Naalala niya bigla yung kalikutang nagawa niya kaya nagkaroon ng claustrophobia at takot sa dilim. Hindi ko natanda ang exact age ko that time, but I think it was when I was 7 or 8. I'm not sure. Sometimes kasi naiiwan kami sa nannies kapag may work si mama. And then after nun that time, bored na ako sa buhay. Anya na napahagikik pa. Wala pa si na mama. Nakatambay na lang kami sa sala dahil magagabi na nga masyadong mahigpit ang mga nannies namin. Especially sa akin dahil sobrang likod ko nun. Sobrang outgoing. Kahit naman ngayon lumalang at yumabang ka rin. Nagpapakatotoo lang. Halakak niya bago nagpatuloy sa pagkukwento. Nagaya ako ng hide and seek dahil parang kinakamot ang talampakan ko.
Hindi mapakali. Ismid ang dalaga. Oo nga, so yun na nga, pumayag naman yung tatlo tapos nagtago ako sa likod. May malit kasing stock room doon sa bahay ng lolo tapos hindi ko alam na sira pala, just like sa nangyari sa atin sa ospital ha. Oo. Nung hindi ako mahanap ng mga kapatid ko, pinabayaan na lang. Akala raw kasi lumabas ako para makipaglaro at iniwan sila naghahanap sa akin. Lagi ko kasing ginagawa yun kapag ako yung natataya. Natatawang Anya. Inabot na lang ako doon ng gabi, wala pa rin. Tatawa-tawa pa ako nung una pero nung hindi ko na mabuksan ay umiiyak na ako at kinalampag yung pinto pero wala nakakarinig. Naiwan pa ako mag-isa dahil sinabi nga nila Ethan ay lumabas ako kaya sa labas ako hinanap ha. Unti-unti ay napapalunok na siya habang binabalikan ang sumunod na pangyayari. Ang galing kasi ng imagination niya. Siyempre ay bata. Nag-imagine ng monsters na dudukot sa dilim. Umulan pa kaya nabasa siya at may kasama pang kulog at kidlat. Huwag mo nang ituloy, namumutla ka na eh. Umiling siya. No, I can manage. Nilalamig na ako ron at tumataas yung tubig tapos kung ano na pang pumapasok sa utak ko. Nagtawag na si mami ng tulong. May retired K9 yung kapatid ni Lolo na si Lolo Axel. Pinaganap nila yung K9 sa bahay dahil baka raw nga nagtatago lang ako sa loob dahil yun ang laro. Yun, nahanap ako na parang basang sisiw at nanginginig sa takot at lamig eh. Ang dad mo, hindi mo kasi nabanggit. Hindi pa sila ay si mami noon. Anya, maayos naman ito nagpaalam noon sa kanilang quadruplets. Nakakatampo lang dahil ang tagal nito bago bumalik pero ayos na. Naunawaan naman nilang magkakapatid. Tapos akala ko okay lang ako noon. Face lang ng kabataan pero napapansin ni mami na may kakaiba. Ako rin naman, ayoko lang magsabi sa kanila. Hindi ka nagpagamot agad? Bakit? Pinapaniwala akong sarili ko na malakas ako eh. Ako ang matapang at palaban noon tapos matatalo lang na walang kwentang sakit. Iba, nakakahiya yun. Binato siya nito ng buto ng manok. Aray, ba't namama to? Ang dugyot naman nun. Hindi basehan ng pagiging matapang ang pagkukunwaring malakas sa Erikay. Ang pagiging matapang ay ang pagharap sa problema, pag-iisip ng solusyon at paglaban dito. Kaduwagan naman yung ginawa mo. Noon yun at hindi ako duwag na Whatever you say. Tumayo na ito at muling pumasok sa loob ng bahay kaya sumunod siya. We're not done talking. Bumili ka kausap mo. He scoffed and then murmurs behind her. Parang hindi nakachismis sa buhay ko kanina. Libre yung kanina. Ngayon, naiirita na ako kaya may bayad akong kakausapin mo ko. Bahala ka riyan. Naiiling siyang dumiretso sa sink at inilagay doon ang pinggan at basong ginamit. Akala niya ikasunod niya ang dalaga, pero nang lingunin niya ay nasa mesa na naman ito at kumukuha ng pagkain. Hindi ka pa tapos kumain? Sinamaan siya nito ng tingin. Oh, ano bang paki mo? May ambag ka pa sa pagkain dito? Sisinghalan sana niya ito nang pumasok sa kusina mula sa likod ng mansyon si Tita Katana. Oh, akala ko ba ibati na kayo? Ba't nagbabangayan na naman? Oo nga pala. Kay hinahanap ka ng mga pinsan mo sa pool area. Sige po lalabas na po ako. Sumama ka na rin doon, Marie. Sina Despo sa kasi na Ate Love naron? Paniniguro ni Rosemary. Parang ayaw nitong makasama silang mga Guanson. Nasa garden ng mga banderas, sa pool area mga Guanson. Imporma nito. Ewan ko ba sa inyong mga kabataan? Pwede naman magsama sa isang lugar, mas pipiliin pang magbukod-bukod. Wala namang hidwaan na namamagitan sa kanilang mga Guanson at banderas. Sadyang mas pinipili lang nilang huwag nang maging hadlang sa landas ng isa't isa. Halos nasa iisang field din kasi sila sa trabaho. Nang lumabas siya ay agad siya napansin ni Gwen. Oh, yun na pala yung magaling. Anong magaling? Pangit ka mong pumorma. Ani TJ. Anong meron? Tanong naman ni Connor na mukhang walang alam. Palibhasa kasi ay laging wala sa bansa. Sinong pinorma ni Kai? Totoo na ba yan? Akala ko ba si Marie ang gusto mo? Agad na nalukot ang mukha niya. Anong gusto? Sino may sabi niyan? Fake news ka. Agad na pumalakpak si Gwen at nakakainis ang umisi. Fake news? Ano pala yung nakita ko kanina sa porch ha? Namamalikmata lang ako o doppelganger yung dalawa? Ha? Sweet na nag-uusap sa porch habang kumakain? Kung kuminang pang mga mata yan si Kai, sus, tanggi pa. Kumain lang may gusto agad. Dumi ng utak niyo
Tanggi ni Elikay, pero ang katotohanan ay hindi talaga maikukubli. Inaamin niyang simula nang mangyari ang insidente sa stockroom ay nagbago ang nararamdaman niya. Magkaibigan lang kami. Oo na lang, ani TJ. Oo nga. Ang ibang pinsan niya ay nagkakagulo na at kanya-kanyang tanong tungkol sa nakita ni Gwen kanina. At ang magaling na babae ay kung todo kwento na may kasama pang aksyon tapos ay maghihiyawan. Nakakahiya. Napapatingin na sa kanila ang mga banderas. Hanggang sa matahimik sila dahil lumapit si Hugo Banderas. Kon, tawagan nila Damian. Hindi man lamang nila narinig ang yabag nito o maging ang kilos sa papalapit. Ito ang pinakatahimik sa mga banderas. Misteryoso at talagang manlalamig ang sino man tamaan ng kulay chestnut brown at blue nitong mga mata. Sunod ako, bro. Tumango ito at saka walang paalam na tumalikod at bumalik sa garden. Hindi man lang nagpaalam. Anya, bakit? Close ba kayo para magpaalam siya sa'yo? Pambabara sa kanya ni TJ. Bilang pagbigay respeto lang, doon ka na nga kay Sylvester. Ingos niya. Hirap mong kausap. Sasabihin ko sanang doon ka kay Marie kaso hindi ka nga naman pala nun tatanggapin. Ganti nito. Kaya dyan ka na lang kahit hindi ka na mapagtiisan. Dahil minsan lang magkasama-sama ay nagkayayaang magkaraoke sa living area ng mansyon. Kumakanta ka pala? Napalingon si Elikay kay Rosemary na magtanong ito. Katatapos lang niyang kumanta at iniaabot na sa pinsang si PJ ang mikropono. Medyo. Anya sa kabumangis-ngis. Nakakaya sa singer namin, masyadong judgmental. Natawa rin si Rosemary dahil sa biro ng binata. Magkakasundo ng dalawang grupo at may nagduduet na nga. Mukhang hindi naman Sus, mapagkunwari yan. Ewan nga ba't ang daming fans. Mahina niya itong hinampas sa braso. Grabe ka sa pinsan mo Number 1 basher ka siguro ni PJ. Ang galing nga niyang singer at artista. Naiingit ka lang siguro dahil walang agency ang kumuha sa'yo. Hindi totoo yan Tanggi nito. Kilala mo ba yung Delmar Entertainment? Oh, Kinukuha ko nun. Tinanggihan ko lang dahil mas gusto ko mag-focus sa pag-aaral at sa medisina. Kung hindi, nako, mas sikat ako riyan sa pinsan ko. kunat noong umiling si Rosemary. Talaga ba? Parang wala naman ako natandaang ganun. Ang alam ko, si Evan ang kinukuha kaso mahiyain kaya tumanggi. Basag trip ka talaga. Naiinis itong hiyaw. Malakas naman siyang tumawa. Hanggang sa mas naging malapit na silang dalawa sa isa't isa. Naroong may ilang pagkakataon na inaaya siyang kumain ng lalaki sa labas. Samahan siya sa pagsishopping at may ilang beses na siya nitong binigyan ng regalo at bulaklak. At isang araw ay ginulat siya nito sa isang tanong. Can I court you, Doc Rosemary? Para siyang saglitan na bingi sa tanong ni Elikay. Ha? Pinuntahan siya nito sa VLCI at inayang magmerienda sa malapit na mall. Nabigla siya dahil wala sa hinagap niyang makakarating sila sa liguan phase. Gusto niya pero hindi dumating sa point na umasa siya. Ang bingi naman She giggled. Ano nga? Padarag itong sumandal sa upuan at nag-cross arms. Maliligaw nga ako. Ganyan bang ugali ng taong gustong maligaw? Ganyan ba dapat, Elikay? Mas bumusangot ito. Nahihiya nga ako. Malakas siyang tumawa. Napapalo pa siya sa ibabaw ng mesa. Nakakatuwa lang makitang isang Elikay Guanson na namumula at nahihiya. Panay rin ang kamot ito sa taingang pulang-pula na rin. Sige na nga, paiyak ka na Natatawang Anya, pero sa loob-loob ay parang may mga kabayong naghahabulan at tila may paru-paro sa kanyang sikmura na parang masusuka siya. Okay. Just like that, Elikay started courting her and a month later, she said yes. Ang daming nagulat. Ang daming nagsasabing totoo nga ang kasabihan. Opposite attracts. Mayroong mga kinikilig dahil enemies to lovers daw ang atake. Masayang kanilang relasyon. Hindi na mawawala ang bangayan pero natural at nakasanayan na yun. Ate, nasa labas si Doc Kai. Imporma sa kanya ni Destiny isang hapon. Sinulipan lamang niya ito. May inaasikaso kasi siyang report tungkol sa case ng isang pasyente na hindi na gumagaling ang mga rashes kahit na anong gamot ang ireseta niya. Bakit hindi mo papasukin?
Baka raw busy ka. Maghihintay na lang siya matapos ang shift mo. Ha? Mamaya pa kamong itan tapos ang shift ko. Papasukan mo nga. Nag-aalala siyang baka matrigger ang nyctophobia nito. Mabilis naman sumunod si Des. Maya-maya pa ay sumungaw na nakangiwing mukha ng nobyo sa pinto. Sinamaan niya ito ng tingin. Tapos na shift mo? Day off, nakatulog ako maghapon sa bahay tapos naalala kong nangako nga pala ako sa'yo na lalabas tayo. Kaso, nag-extend ako hanggang 8. I need to finish and study this case. Let me see. Kinuha nito sa kamay niya ang dokumento. Hindi ba kayang ointment o antibiotics? Pagod siyang umiling. Gumagaling daw pero ilang araw lang ay bumabalik na naman. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganyan. Ang hirap din naman kasing kausap ng pasyente, marunong pa sa akin eh. Baka sa sobrang katigasan ng ulo, hindi naman sinusunod ang reseta mo. She heaved a sigh. Kakausapin ko nga ulit ang matino. Pero teka, maghihintay ka? Gagabihin tayo, baka. Ibinagsak nito ang sarili sa upuan na nasa unahan ng table niya. Ayos naman na ako, hindi na gano'ng nangangamba. Ikaw ba naman ang kasama kapag natutulog eh? Ayaw mo sa maliwanag so paano ako makakaangal, di ba? Bahagya siya napangiti. Hindi naman totally walang ilaw kapag natutulog sila. May maliit na ilaw silang sinasaksak sa gabi para kahit na papano ay may liwanag. Bakit hindi ka umaangal? Di matutulog na lang mag-aaway pa tayo. Hindi na lang, ang hirap mo pa namang suyuin, naglalayas. Natutulog na sila sa kama ng isa't isa. May mga damit at gamit na rin sa kwarto ng bawat isa para hindi na hassle kung maisipang mag-sleep over. At hindi na rin naman sila mga bata para pagbawalan pa. Halos 6 na buwan na rin naman silang magkasintahan. You can tell me though, pwede naman ako magpasundo para umuwi dala na lahat ng gamit ko. Kita mo na at maglalayas pa nga. Napailing na lang si Rosemary. She has a purpose on doing that. Hindi naman trip niya lang i-trigger ang phobia nito. Nakausap kasi niya ang isang psychologist ng ospital. Sumusunod lang siya sa payo nito. Bakit ba? Kumamot ito sa kilay. Oo na nga, pero tutuloy ba tayo o resked na lang? Hindi naman magsasara't mababangkar pang midnight kaya hindi natin kailangang magmadali. So far, nakikita na niya ang improvement ng binata. Maayos na ito sa dilim, huwag lang talaga itong mabibigla. At kung nasa sasakyan sila, dapat bukas ang bintana at bukas din ang ilaw sa loob ng sasakyan. Hindi, tatapusin ko lang to. Nakakaya naman sa'yo, bis na bis ka. Good. 7:30 na matapos niyang gawain kaya lang ay may dumating pang emergency patient at naipatawag pa siya sa emergency room. Mayroon severe allergic reaction ng pasyente. Naiwan si Ellie sa klinik niya. Pagbalik niya ay nakahiga na ito sa couch at natutulog. 11:00 na kasi. Kai, hey, wake up babe. Pupungas-pungas itong bumangon. You done? Tanong nito bago yumakap sa kanyang baywang at ibinaon ang mukha sa kanyang tiyan. Nakatulog ako. It's okay, uwi na muna tayo, saka na tayo magpunta sa midnight, kay? Anya. Sa kondo niya sila natulog ng gabing yon dahil mas malapit. Kumain naman na sila ng hapunan sa nadaanang bukas pang restaurant kaya nagbihis at natulog na lang sila. Noong sunod na weekend na sila natuloy sa midnight dahil birthday ng lalaki at ng mga kapatid nito. Happy birthday, Kai! Bati niya rito nang magkita sila nung hapon na sinundo siya dito sa kondo. Thanks babe, where's my gift? Makahulugan lang niya itong initian. Mamaya na lang niya sasabihin habang nasa gitna ng kasiyahan. Hindi naman bawal sa kanya ang mag-bar, huwag lang iinom ng alak. Mamaya na. Nakangiting sabi niya. Let's go? Sabihin mo lang kung hindi ka komportableng magmaneho ako na. It's alright Rose, kaya ko na. Kaya lang, ang plano niyang sabihin dito ang sorpresa at regalo ay nakalimutan na niya dahil sa selos sa babaeng dikit-dikit dito sa bar. Sino yon, Elikay? Sunod-sunod na tanong niya rito nung palabas sila ng bar. 2:00 na mag-ayani siya dahil nakakaramdam siya ng hilo tapos inis na inis pa siya. Galing talagang hinahayaan mong humihilig sa yung babaeng yon. Hindi naman siya selosa pero may natitrigger kasi. Nakipag-usap lang Rosemary, big na big deal ba yun? Hindi naman humilig, grabe ka naman. At saka gano'n naman sa bar, marami talagang nakikipag-usap tapos celebrant pa ako. Padabog siyang sumakay sa passenger seat.
Alam kong birthday mo. Pero dapat man lang ay matuto kang tumanggi. Ano ako? Display lang doon. Babe, sorry. Wala kang maisagot. Visit ka. Sa kondo ko uwi. Hindi ako sasama sa'yo. Nagmaneho na ito. Patuloy siyang dada na may kasama pang paghampas dahil talagang inis na inis siya sa lalaki. Hanggang sa hindi napansin ni Elika ang isang truck. Kay, may truck! Napamura ang lalaki. Mababangga tayo! Rose, baby. Malat ang boses ni Elikay. Hindi niya maigalaw ang katawan pero pinilit niyang abutin ng kasintahan na wala ng malay at may tumutulong dugo sa noo. Wake up, baby. Sa dilim, sa madilim na daan na yon, muli, bumalik ang takot niya. Bumalik ang phobia. At naging mas malala pa dahil dugo ang nakikita niya sa kadilimang yon. Hindi niya alam kung ilang oras sa silang nakahandusay sa kalsada. Naabot niya ang daliri ng nobya at hindi na yon binitiwan hanggang sa mawalan siya ng malay. Kay, Elika, you're awake, anak. Iyon ang hiyaw na narinig niya nang maimulat ang mga mata. Sumulubong sa kanya ang puting kisame ng ospital. Mama. Anak, kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba? Ano kailangan mo, anak? Mami, si Rose po. Putol niya sa tarantang hiyaw nito. Natigilan ito at natulala saglit. Mami. Malalim itong bumuntong hininga. Si Rose nasa ICU pa, anak. Sa ngayon, magpagaling ka muna, okay? Isipin mo muna sarili mo. 1 linggo na kami naghihintay na magising ka. Bakit nasa ICU? Kumato siya, anak. Para siyang nabingi sa narinig. Nakomato si Rosemary habang siya ay hindi gaanong napuruhan. Nabalian lang siya ng ilang buto na mukhang hindi naman malala. Pinilit niya sariling bumangon at nakiusap sa ina na dadalawin niya nobya. Pero hindi siya pinayagan dahil pilay ang kaliwang binti niya. Ma'am, please po. Kailangan ko siya makita. Dadalawin ko lang, please. Kasalanan ko to eh. Sising-sise si Elikay at inakong kasalanan niya ang nangyari. Kahit na nagpapagaling pa siya ay pilit pa rin niyang binabantayan ng kasintahan kahit na ayaw ng pamilya nito. Pilit siyang pinapalayo. Ang tita Katana lang niya ang nakakausap niya at nagbabalita. Alam mo bang, buntis si Rosemary, Kay? Nanlaki ang mga mata niya sa ibinalita ng doktora. 1 buwan matapos ang aksidente. Hindi talaga siya makalapit dahil bantay sarado ang dalaga. Nakakatanaw lang siya sa labas kapag si Connor ang nagbabantay o di kaya ay ang kausap. What? Anong ibig mong sabihin ta? Hindi ko alam. Dahan-dahan itong umiling, dismayado. Ano bang ginagawa niyong dalawa't wala kang alam? Hindi sinabi ni Rosemary o hindi niya rin alam? Wala po siya sinasabi sa akin. Natigilan siya ng may maalala. Though she said she has a surprise to me on my birthday pero hindi niya nasabi dahil 6 months na. At delikado ang lagay kaya napagpasya ng parents niya na isasarya na si Rosemary kapag nag-7 months. Natahimik siya. Hindi makapaniwala. Nagpatuloy ito sa pagpapaliwanag. Hindi niya rin siguro napansin na buntis siya dahil malit lang tiyan niya. Kahit magpa 5 months na. Natural naman yun dahil unang pregnancy niya and thank God na malakas ang baby. Kahit na naaksidente kayo, hindi siya napano. Yun lang, humina ang kapit. Butit na agapan. Maliit din si baby pero all is well. Can I see her, tita? Umiling ito. Naroon ang parents niya. Sa ngayon ay magpagaling ka muna. Pasasaan ba't papayagan ka rin makalapit sa mag-ina mo, okay? Magpalakas ka dahil mag-aalaga ka ng baby niyo. Hindi pwedeng hihina-hina, Elikay. Nagdilang anghel yata ang doktora dahil nang matapos ang cesarean operation kay Rosemary, ay ipinatawag siya ng parents ng dalaga at napatawad. Pinayagan siya makita at maalagaan ng kanyang mag-ina. Tulip, anak. Ang tagal magising ni Mami. Pagkausap niya sa anak, nakarga habang nakadungaw sila sa babaeng nakahiga pa rin at maraming tubo na nakakabit sa katawan. Maglilimang buwan na siyang ganyan, anak.
Kukunin ng parents ni Rosemary si Tulip mamaya at siya naman ay patuloy na magbabantay. May tungkod pa rin siya pero yun na lang. Hindi na niya ganong kailangan pero advisable pa rin gamitin. Dok, Kai, magpahinga po muna kayo. Akin na muna si baby. Nilingon niya ang pagpasok ni Destiny sa loob ng private room sa ospital. Des, ikaw pala. Okay lang ako. Hindi pa naman ako pagod. Hindi ka raw natulog kagabi tapos ngayon dinala si Tulip dito. Ikaw pa rin na nag-aalaga. Where's Con? Lumabas lang saglit. May kikitain yata tungkol sa negosyo. Don't worry about me. Galing naman dito kanina mga kuya mo. Tinulungan nila ako kay Tulip. Umismed si Destiny. Tinulungan o binantaan na naman? Mahina siya natawa. Kahit napatawad din siya ng parents ni Rosemary ay hindi naman bumitiw ang mga lalaking kapatid nito. Galit pa rin at laging nakasiring kapag nakikita sila. Ayos lang naman as long as hindi siya inilalayo sa kanya mag-ina. Hindi. Ano ka ba, Des? Hay, ewan. Ako na munang bahala kay baby, Doc. Matulog ka kahit dyan sa couch. Maleta na yun nasa ilalim ng mga mata mo hindi bags. At nang magising si Rosemary, ay wala namang maalala. Ayaw siya nitong makita pati si Tulip dahil sumasakit ang ulo nito. Kaya nasa kanyang anak. Sa bahay ng kanyang mga magulang dahil aaminin niyang hindi pa siya handa at hindi pa kaya mag-isa sa pagbabantay. Kaya ang kanyang ginawa ay nagpapadala na lang ng mga regalo at tinatanaw sa malayo si Rosemary habang karga ang kanilang anak. Kai, papasok ko na ulit sa trabaho? Mama, nandiyan na pala kayo. Umiling siya bilang sagot sa tanong nito. Gusto ko muna mag-focus sa anak ko at kay Marie, Mama. Mabuti. Tuluyan ka na muna magpagaling din. Marami namang ibang doktor na Guanson's Healthcare. So hindi po ako kakulangan? Biro niya habang ipinagtitimpla ng gatas ang anak. Grabe kayo So, saan ka na naman ngayon? Bibisita na naman sa gate ng mga banderas? Para ka namamalimos ang atensyon doon. Ano magagawa ko, Mi? Mahal ko At saka hindi porke hindi ako maalala pababayaan ko ng ina ng anak ko Hindi yan ang punto ko, Kai. Naiiling na tura ng mami niya. Sa akin, bakit hindi ka magpakita at kausapin? Ma'am, sumasakit ng ulo. Paano ko lumala tapos hindi na ako tuloy ang maalala? Di lalo na akong kawawa. Tinawanan lang siya nito. Kaduwagan ng tawag dyan. Akin na si Tulip. Puntahan mo ang girlfriend mo. Walang mangyayari sa inyo kung maghihintay ka lang ng walang kasiguruhan. Tama nga naman ito. Kaso lang talaga ay natatakot siyang baka lumala ang amnesia ni Rosemary at hindi na talaga siya maalala. Paano na ang anak nila? Pagpasok pa lang ni Alikay sa sala ng mga banderas ay masama na agad ang tingin sa kanya ng panganay na si Damian. Sinalubong siya ni Destiny. Dokay, bibisita ka po kay ate? Yes, nasan siya? Tumango ang dalaga. Nasa likod po sa garden, doon niya po lagi gustong tumambay Tapos kahapon po nagsabi siya kay mami na gusto na niyang bumalik sa trabaho. Binalot siya ng pag-alala. Kaya na ba niyang bumalik? I mean, di ba? Sinamahan siya nito sa hardin. Mukhang hindi naman po niya nakalimutan na doktor siya. O baka muscle memory. Hindi ko nga rin po gets Pinayagan nila baka raw po kasi makatulong sa mabilis niyang paggaling. Aalalayan ko na lang po. Agad niyang natanawan si Rosemary na nakaupo sa swing na nasa lilim ng puno ng mangga sa garden. Nakatanaw ito sa malayo. Maiwan ko na po kayo, Doc. Tinanguan niya si Des ngunit hindi inaalis ang tingin sa nobyang napalingon na sa kanya. Masama agad ang tingin nito sa kanya. Kunot ang noo. What are you doing here? Umupo siya sa swing sa tabi nito. Dinadalaw ka. Narinig niya ang paungol na pagtutol nito. Bakit mo ako dadalawin? Hindi naman kita kilala. Sa ngayon dahil Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang bigla itong mapahawak sa ulo. Ayos ka lang? Mabilis siyang lumuhod sa harap nito. Hey, baby, look at me. May masakit, Ano masakit sa mahal ko? Tulala si Rosemary sa mukha ng lalaki na nakaluhod sa harapan niya. Habang patagal ng patagal siya nakatitig dito, ay lumalala ang kirot ng kanyang sentido. Sino ka ba talaga sa buhay ko? Bumalatay ang sakit sa mukha ng lalaki, pero nagawa pa rin itong ngumiti. Wag mo na munang alamin, okay? Sa ngayon, magpagaling ka muna. 2 kami naghihintay sa'yo. Paano?
Gayon talagang blanko ang utak niya. Walang maalala, walang makilala kahit na sariling pamilya. Nakakapagtaka nga na gusto na ulit niyang magtrabaho bilang dermatologist. Hindi niya nakalimutan ang trabaho. Dalawa. Nakangiti itong tumango. You wanna meet her? No. Bakit naman niya gustong ma-meet ang taong hindi naman niya kilala? Mariin na naman siya napapikita nang kumirot ang kanyang ulo. Umalis ka na lang please. Halos maiyak na siya sa sobrang sakit ng ulo niya. May ilang mga eksena na pumapasok sa kanyang balintanaw pero hindi niya mahagip kung ano at sino. Natitrigger lang ang alaala niya kapag ang lalaki nagpapakilalang si Ellie kay Guanzon ang kaharap niya. Sorry. Naramdaman niya ang mainit itong yakap. I'm so sorry, baby. Kasalanan ko. At kapag naririnig niya ang boses ito, nagsusumiksik ang mga laala na itong kasama niya. Mayroon nag-aaway sila. May sabay kumain, may nagtatawanan. Paiba-iba. Hindi niya maunawaan. Who are you? Nakatulugan na lang niya ang pag-iyak dahil sa gulong-gulong utak. Nagising siyang nasa kama na niya. Tumatama ang sikat ng pang-umagang araw sa kanyang mukha dahil bukas ang sliding door patungo sa terrace. Ibig sabihin ay matagal siya nakatulog. Hindi na nakakain ng hapunan. Marie, anak, gising ka na ba? Ma'am, pinagbuksan niya ito ng pinto ng kwarto. Kakain na anak, bumaba ka na. Sumunod siya rito palabas. Mami, lalabas po ako mamaya. Sasamahan kita anak, saan bang punta mo? Umiling siya. Kaya ko na po, Mi. She did her research last time about Elikay. Nagtanong din siya kay Destiny. Gusto niya masagot ng lahat ng katanungan sa utak niya dahil lalo lang siyang naguguluhan. Nagtungo siya sa klinik ng lalaki. Gulat na gulat ito na makita siya. Anong ginagawa mo rito? Nagpasabi ka sana. Ipinaghila siya nito ng upuan bago pumuesto sa harapan niya. Do you need anything? I need answers. Mabuti na lang, saktong pumasok na rin ako ngayong araw. Hindi tayo nagkasalisi. Anong kinalaman nun sa gusto ko ng kasagutan? Parang mababaliw na ako kung hindi ko pa malalaman ng lahat. Nangangapa ako, ayoko ng ganun. Of course, tutulungan kita, Marie. Ano bang gusto mong malaman? Nakikita ni Rosemary ang kinang at tuwa sa mga mata ng lalaking kaharap. Hindi niya maipaliwanag pero bakit sa kaibuturan ng kanyang puso ay ganoon din ang nararamdaman. May kirot sa sentido niya pero may tuwa naman sa puso. Help me remember everything. Hinawakan nito ang dalawa niyang palad at marahang hinaplos. Tutulungan kita, okay? Ginawa naman ni Ellie kay ang lahat upang tulungan siyang makaalala. Dinadala siya nito sa mga lugar na may memories daw sila. Binibigyan ng mga regalo na lagi raw nitong ginagawa. Minsan ay inaaway pa nga siya talaga namang hindi siya nagpapatalo. Tapos kapag napiko na siya ay tatawa naman ito. Just like the old times, ha? Baliw. Sigmat niya rito. Bakit kasi bigla na lang iinit ang ulo mo at mga aaway ka? Ano ka bata? Minsan ay siya naman ang iinis dito na parang natural na sa kanilang dalawa. Bumalik na rin pala siya sa trabaho. Napagplanuhan nga niyang magpa-check sa plastic surgeon para sa peklat niya sa noo at sa kaliwang braso. Dahil daw yon sa aksidente noon. May papakilala ko sa'yo, Doc Rosemary. Tara. Wait, alam nang nasa trabaho ako bigla kang susulpot. Gawain mo na ba talaga yan? Angil niya dahil bigla na lang itong nanghihila. Tapos na sa residency si Destiny pero nasa clinic pa rin para umasikaso sa mga pasyente at umalalay sa kanya. Where are we going? Basta. Isinakay siya nito sa kotse at nag-drive ito patungo sa pamilyar na daan pero hindi niya mahagip kung saan. Huminto ang kotse sa isang apartment. Anong gagawin natin dito? Nantitrip ka na naman eh. Masaya itong humalakhak. Hindi, come on. Binuksan nito ang isang pinto at hinila siya papasok. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay komportable siya sa maliit na silid. Sobrang pamilyar sa pakiramdam. Kanino to? Sa akin. Dito tayo nun naglulungga kapag tamad lumabas. Movie marathon, mukbang. What? Nakangiwing tanong niya. Wala. Halakhak nito.
Apartment ko to. Dito ako tumutuloy dahil malapit sa ospital at saka para malapit din sa mga taong not privileged na magpa-check up sa doktor. Matutulungan ko sila. Come on, nasa kwarto siya. Nakasunod lang siya sa binata. Nakatitig siya sa likod nito. Nang makarating sa kwarto ay natigilan siya nang makitang sanggol na nakahiga sa gitna ng kama. Nakangiti at tahimik na lumabas ang mami ni Elikay para maiwan sila. Binuhat ng lalaki ang baby at iniharap sa kanya. Rosemary, Malawak ang ngiti nito ngunit namamasa ang mga mata. meet our little tulip, Banderas, Guanzon, our child. And then, it happened again. Blurry images, severe headaches, ang nakabibinging matinis sa tunog ng sa kanyang tenga. At yon ay dahil na-trigger sa batang nakatitig at nakangiti sa kanya. Our child? Nakita niya ang pag-aalala sa boses ni Elikay. Mabilis itong ibinaba sa kama ang bata at nilapitan siya. Ay masakit ba? Hey, Rosemary, your nose is bleeding. Ang tingin niya ay hindi humihiwalay sa batang kumakawag-kawag sa kama. Kinakagat na nga nito ang paa tapos ay hahagik-hik na parang tuwan-tuwa. I'm good. Nang kahit na papano ay mawala ang sakit ng ulo niya, ay umupo siya sa paanan ng bata at hinawakan ang paa nito. Ito sana yung surpresa ko sa iyo noon. Marie. Nanlalaki ang matang usal nito. Lumuluhan tumingin siya kay Elikay na katulad niya ay hilam na rin ng luha ang mga mata. Diba? Ha? Nakakaalala ka na? Dismayado siyang umiling. Maging ito ay biglang lumungkot ang mga mata. Hindi pa, pero may mga images na. Napaulit-ulit ko nakikita. Baby bump, ultrasound, at ang planong birthday gift at surprise. Unti-unti ay bumabalik ang kanyang alaala. Ang nakaraan niya, ang school, ang mga kaibigan, si Elikay, ang bangayan nila. Hanggang doon lang at natatandaan niya ay palagi silang magkabangga sa lahat, kaya nakakapagtaka kung bakit. Bigla ay may anak sila at nagmamahalan. That's a good sign. Anito bago siya halikan sa noo. Tinabihan nila ang batang mabilis na umupo at humiga sa dibdib niya. Narinig niya ang mahinang tawa ni Elikay at ang baby talk nito. You miss mommy, anak, tulip? Si mommy, kasama na natin. Anito habang nakatitig sa mga mata niya. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Nakaramdam siya ng antok matapos yun. Bago siya pumikit ay nakita pa niya ang pagpahid ni Elikay sa sariling luha bago rin ito pumikit. Nagising lang siya dahil halos hindi na makahinga at masakit din ang ulo. Ouch! Nasa dibdib pa rin niya ang bata at ang braso ng lalaki ay nasa baywang na niya. Nang bahagya siyang kumilos ay nagising si Elikay. Hi. Ang bigat. I can't breathe. Mabilis itong bumangon at kinuha si Tulip sa dibdib niya. Sorry, mabigat talaga siya kaysa sa normal na timbang ng baby. Masyado kasing malakas sa gatas. Pero sabi naman ng pedya okay lang yun, basta huwag yung masyadong mabigat at mataba si baby. Paano mo nagagawang alagaan siya habang may trabaho at pinoproblema mo pa ako? Kinunuta ni Elikay na noo si Rosemary. Natawa pa siya dahil sa sinabi nito. Hindi ka problema, okay? Hindi. At tungkol naman sa anak natin, katuwang ko si mami at ang mga pinsan ko. Minsan, nasa mami mo siya. Hindi ko alam yon. Yes, natakot kasi silang matrigger ka at baka kung ano pang malalang mangyari. Ang bilin kasi ng doktor nito ay huwag biglain dahil baka mas lumala at kung mamalasin, ay habang buhay nang hindi bumalik ang alaala nito na siyang pinakaiiwas-iwasan niya. Pero bakit mo ko tinulugan kahit bawal pala? Hindi bawal, babe. Anya. Nangangamba lang kami na baka lumala kaya nag-iingat. But you suddenly barge inside my clinic so, who am I para tanggahin ka? Bahagya itong umitit-umiling. Naiinip na kasi ako sa sarili ko. Walang maalala, nangangapa. Kaya I need to take the risk. Kahit matagal ay makakapaghintay naman kami ng anak natin. Malambing na sabi niya. Salamat. That was their routine every day. Siya na laging dinadala si Rosemary sa mga lugar na pinupuntahan nila noon nung wala pa itong amnesia. At ang ito na laging nagtutungo sa apartment niya para makasama siya at ang anak nila.
Hanggang sa isang araw na magkakasama sila sa apartment ay biglang natigilan ng babae. Natulala at maya-maya ay masama siyang tinignan. What? Nagluluto siya at ito ay nakaupo sa upuan na nasa counter, karga si Tulip. Ang sama ng tingin mo Sino yung babae sa bar? Umamin ka, Erika. Bakit kumakadikit at makasayaw kayo para kayong may glue sa katawan? What are you talking about? Hindi ako nag-bar, babe. Wala sa wish ang tugon niya. Patuloy na hinahalo ang nilulutong apritada. Anong hindi? Nung birthday mo, tinanong kita, sabi mo wala lang yon. Surprise ko pa naman sa'yo sana na sasabihin kong 5 months na akong buntis at magkakabibi na tayo. Nabitiwan niya ang sandok at nanlalaki ang mga matang nilingon ng babaeng masama pa rin ang tingin sa kanya at naiiyak na. Nakakaalala ka na? Tuluyan ng tumulo ang luha sa mga mata nito. Paulit-ulit itong hinalikan sa mukha at sa ulo ang kargan si Tulip. Oo, naalala ko na lahat. Hindi mawari ni Elikay kung anong gagawin, kung paano magre-react. Nabigla siya, nagulat. Nang humagulgol si Rosemary, ay sakalang siya natauhan. Mabibilis ang hakbang na nilapitan niya mag-ina at mahigpitan ni Yakap. Ang luha niya ay hindi na rin napigilan lumabas. You remembered. Bulong niya sa tenga ng nobya. Thank you. Hindi masusukat ang kanyang kasiyahan sa kaalamang nakakaalala na ang babae. Masaya silang kumain ng araw na yon. Kinabukasan ay nagtungo sila sa doktor upang ipaalam na nakakaalala na ito at para na rin malaman kung wala bang komplikasyon. Sa awa ng Diyos ay wala. She even declared that Rosemary is now fully healed. Sa kasalukuyan ay nasa clinic sila ni Gwen Guanzon, ang nilapitan nilang plastic surgeon para sa mga peklat sa balat ni Rosemary na gustong ipaalis. Siya ang consulting dermatologist. Hindi kasi ito basta makakapag-surgery kung walang check mula sa dermatologist. Kailangan munang i-assess. Parang ayoko na, Kay. Bakit? Nagbabago na naman ang isip nito. Noong nakaraan ay gustong-gusto nang maalis sa mga peklat dahil ayaw daw nitong ikasal na may mga peklat sa balat. Pero ikaw pa rin naman ang bahala sa desisyon na yan, kung anong gusto mo. Padabog itong umupo sa couch na nasa loob ng clinic niya. Paano yun? Pangit ako sa araw ng kasal natin. Tinawanan lang niya ang hinaing nito. Ano nakakatawa sa sinabi ko? Masama nang tumawa ngayon. Tinatawanan mo ko dahil pangit ako sa kasal natin? Mas lumakas ang tawa niya. Nagsisimula na naman itong mag-tantrums na parang bata. Unti-unti ay bumabalik na ulit sila sa dati. Sa totoo lang ay namiss niya ang kanilang bangayan at pangasar sa isa't isa. Kahit naman mawala ang peklat mo o may peklat ka sa araw ng kasal natin, maganda ka pa rin at mahal pa rin kita. Wala namang pinagkaiba ron. So may peklat o wala, maganda ako? Nilapitan na niya ito at niyakap. Oo naman. Ano walang pinagkaiba? Saan? May sinabi kang walang pinagkaiba, Elikay. Napakamot siya sa noo dahil bigla ay naguluhan sa mga tanong ni Rosemary. Rosemary, mahal kita. May peklat o wala, makinis o hindi. Yun ang walang pinagkaiba, kaya tigilan mo pagiging paranoid. Sobrang mahal kita. Nagsisimula na siyang magpaliwanag nang sumulpot ang sekretary niyan si Chloe. Yes, Chloe? Doc, may agad na suminghal ang fiancé niya. Ikaw? Po? Mahina siyang humagikhik. Alam niya ang history ng dalawang babae. Hindi siya umimik at hinaya ng dalawa na mag-usap. Dati kasing sekretary ni Rosemary si Chloe bago lumipat sa kanya. Ikaw na mapagpanggap ka? Doktora, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Parang maiiyak na ang sekretary niya. Hindi alam? Ismid ang nobya niya. Mapagpanggap nga. Dok, ang tagal na nun masaya na ako ngayon sa piling ni Doc L. At talagang... Mabilis na tumayo si Rosemary at sinugod ang babae na mabilis nagtago sa likuran ng couch kung nasan siya. Anong sa piling ni Elikay? Nananagin ka ba ha? Halika rito at bubunutan kita ng buhok sa ilong na babae ka. Tama na yan. Saway niya sa dalawa nang maingayan na. Baka matakot ang mga pasyente niya dahil sa ingay sa klinik. Tigilan nyo na yan. Ang tagal yun ang issue niyan. Babe, tanggapin mo na lang na mas magaling kasi ako kaya akong pinili ni Chloe noon. Nanlalaki ang mga mata nitong nilingon siya. Ano?
Sa trabaho kasi, Rosemary, ano ba yung nasa isip mo? Pastime na yata ng dalawang babae ang mag-asaran kapag nagkikita kaya nakasanayan na niya. Hindi na mabubuo ang mga araw nila kung hindi mag-aasaran. Babe, bakit pala hindi mo sinabi agad? Tanong ni Ellie kay Rosemary. Nasa apartment sila. Kauuwi lang galing sa pagbisita sa beach resort na pagdarausan nila ng kasal. Ang alin? Nabuntis ka. Nilingon niya ito bago hubarin ng dress shirt na suot. Hindi ko rin kasi agad nalaman. 4 months na nung malaman ko at hindi rin kasi ako agad nagpakita ang baby bump. Tumango ito. Naunawaan kung bakit ganun. Pareho kasi silang doktor. Hindi agad malalaman ang pregnancy kung irregular ang menstruation tulad niya. At lalo na kung walang sintomas na lumalabas. Hindi rin niya napansin yung mga mild symptoms tulad ng spotting at fatigue na akala niya ay dahil lamang sa stress. Ang galing magtago ng baby tulip natin, oh. Komento niya. Oo nga, akala ko nga bloated lang ako lagi. Wala rin kasing movements. Bloated na after 7 months, may lumabas na baby. Biro nito, dahilan ng sabay nilang paghalakhak. Si Tulip ay nasa mga banderas dahil talagang abala silang dalawa sa pag-aasikaso ng kasal. Ayaw nilang ipagkatiwala sa iba para pati maliliit na details na gusto nilang dalawa ay masunod. After a month of preparing, they exchange vows and I-dos in front of those people who witnessed their love, sacrifices, and new beginnings. The end. Kung nagustuhan niyo aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!